Sinag sa Karimlan ni Dionisio S. Salazar. Mga tauhan. Una, Tony. Pangunahing tauhan sa kwento, sumisimbolo sa sinag o pagbabago at pag-asa. Siya'y maraming hinanakit na dinadala, ngunit matalino, sensitibo at matapang na tao. Kalaunay nagbago mula sa pagiging galit at rebelde tungo sa pagiging mapagpatawad at tumatanaw sa pag-asa. Pangalawa, si Luis, ang ama ni Tony na makasalanan, naging sanhi ng kanyang sugat at hinanakit. Kumakatawan sa mga magulang na nagkakamali ngunit nagsisisi at nagbabago. Naging mapagmahal sa huli at dahilan ng pagpapatawad ni Tony. Pangatlo, si Padre Abena, naging tagapayo at tagagabay ni Tony. Siya'y matulungin, maawain at makadiyos. Sinisimbolo niya ang konsensya at pananampalataya. Pang-apat, si Mang Herman. Siya ang mentor ni Tony sa buhay at edukasyon. Sinisimbolo niya ang karunungan at intelektual na liwanag, matalino at mapag-aruga. Panlima, si Doming, bunga ng kawalan ng kontrol sa damdamin. Siya ay mapusok at emosyonal. Siya ang sumisimbolo sa mga taong nadala ng galit at selos. Pang-anim, si Bok. Siya ay matigas at mapanghamon sa relihiyon, ngunit palabiro. Sumisimbolo sa masaklap na realidad ng lipunan at kriminalidad. Kinakatawan niya ang mga taong nawalan ng paniniwala. At pangpito, si Miss Reyes. Siya'y mabait, maalaga at mahinahon. Siya ang nagbigay ng pag-asa at pagmamahal kay Tony. Sinisimbolo niya ang pag-ibig at kabutihan sa gitna ng kadiliman. Sinag sa Karimlan ni Dionisio S. Salazar. Nagsimula ang dula sa loob ng pagamutan ng pambansang bilangguan sa Muntinlupa, isang lugar na sumisimbolo sa parehong wakas at panibagong simula ng buhay ng mga bilanggo. Inilalarawan ito bilang isang muog ng katarungan at salamin ng budhi, kung saan ang bawat taong napapasok, may sala man o wala, ay may dalang sariling kasaysayan at dahilan. Sa pagbukas ng tabing, makikita ang 4 na bilanggo sa loob ng silid, sina Tony, Bok, Mang Hernan at Doming. Si Tony ay bagong pasok, sugatan at duguan matapos masangkot sa isang kaguluhan sa loob ng bilangguan. Si Bok naman ay may trangkaso at kilalang matagal nang pabalik-balik sa kulungan. Si Mang Hernan ay isang edukado at prinsipyal na tao, samantalang si Doming ay may pilay sa paa. Habang nagpapahinga ang mga bilanggo, nag-uusap sila tungkol kay Tony, kung sino siya at kung bakit siya sugatan. Nang magising si Tony, ipinakilala niya ang kanyang sarili at agad na nakilala si Mang Hernan bilang isang manunulat na hinahangaan niya. Mula rito ay nagsimula ang kanilang mas malalim na pag-uusap. Ikinuwento ni Tony ang nangyari sa kanya. Tumanggi siyang sumama sa planong pagtakas ng ilang bilanggo, kaya siya pinagtulungan at sinaktan. Pinili niyang manatili dahil nagsimula na siyang magbago ng pananaw sa buhay. Lalo na dahil sa impluwensya ni Padre Abena, isang pari sa bilangguan na tumutulong sa rehabilitasyon ng mga preso. Sa kanilang pag-uusap, lumitaw ang mga magkakaibang pananaw ng mga tauhan tungkol sa buhay, relihiyon at moralidad. Si Bok ay naniniwalang walang saysay ang relihiyon dahil maraming tao ang nagkukunwaring mabuti. Si Tony naman ay unti-unti nang naniniwala sa pagbabago at pananagutan sa kasalanan. Hiniling ng mga kasama na ikwento ni Tony ang kanyang buhay. Dito, inilahad niya ang kanyang malungkot na nakaraan. Lumaki siya sa tondo, may ama na iresponsable at may ibang babae, at isang ina na matiisin. Nang iwan sila ng kanyang ama, nagsimula ang kanilang paghihirap. Namatay ang kanyang kapatid at nagkasakit ang kanyang ina. Dahil sa depresyon, napasama siya sa barkada at natutong magnakaw hanggang sa tuluyang mapabilang sa sistema ng kulungan. Habang nakikinig ang lahat, nagbahagi rin si Doming ng kanyang kwento kung paano niya napatay ang matalik na kaibigan matapos mahuli itong may relasyon sa kanyang asawa. Si Mang Hernan naman ay ipinaliwanag kung bakit siya nakakulong dahil sa kanyang prinsipyo. Pinili niyang makulong kaysa magbayad ng multa matapos niyang sunugin ang mga aklat na para sa kanya ay immoral at mapanlinlang.
Sa gitna ng usapan, dumating si Padre Abena na nagpakita ng malasakit kay Tony at pinuri ang kanyang pagtanggi sa pagtakas. Ipinakita niya ang kahalagahan ng pananampalataya at pagpapatawad. Iminungkahi rin ni Mang Hernan na kupkupin si Tony at pag-aralin, habang si Padre Abena ay may katulad ding plano para sa kanya. Dumating din si Miss Reyes, ang nurse na nag-aalaga sa mga sugatan. Makikitang may namumuong damdamin sa pagitan nila ni Tony na nagbigay ng bahagyang liwanag sa madilim na sitwasyon. Biglang dumating ang isang tanod at ibinalita na may bisita si Tony. Nagulat siya dahil wala siyang inaasahang dadalaw. Nang dumating ang bisita, ito ay ang kanyang ama na si Luis, ang taong matagal na niyang kinamumuhian. Agad siyang nilapitan ng ama, puno ng emosyon at pananabik. Ngunit malamig at galit ang naging tugon ni Tony. Tinanggihan niya ang kanyang ama at ibinuhos ang lahat ng kanyang hinanakit. Ang paghihirap ng kanilang pamilya, ang pagkamatay ng kanyang kapatid, at ang pagkasira ng kanilang buhay dahil sa pag-iwan nito. Sinubukan ng ama na humingi ng tawad at ipaliwanag ang kanyang pagkakamali. Ikinuwento niyang iniwan siya ng kanyang kinakasama at napagtanto niya ang kanyang kasalanan. Hinanap niya si Tony at nais na buuin muli ang kanilang pamilya. Ngunit nananatiling matigas ang puso ni Tony. Sa kasukdulan ng kanilang pagtatalo, nasampal ng ama si Tony dahil sa tindi ng emosyon. Lalong lumala ang kanilang hidwaan at tuluyang umalis ang ama, puno ng pagsisisi. Pagkaalis ng ama, kinausap si Tony ni Mang Hernan tungkol sa kahalagahan ng pagharap sa pagsubok. Samantala, lumala ang sugat ni Tony at muli siyang ginamot ng nurse. Bumalik si Padre Abena kasama ang ama ni Tony at muling sinubukang ayusin ang kanilang relasyon. Ipinakita niya ang kahalagahan ng pagpapatawad. Sa tulong ng kanyang mga salita at ng halimbawa ni Miss Reyes, unti-unting lumambot ang puso ni Tony. Sa huling bahagi, napuno ng emosyon ang tagpo ng tuluyan ng mapatawad ni Tony ang kanyang ama. Nagyakap silang dalawa, isang simbolo ng pagkakasundo, pagmamahal at bagong simula.